Okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw namin mga viewers dito sa ating ah, ministry na ayon sa nasusulat. Kasama natin si partner Brother Mark Johan dito sa ating programa. Maya-maya lamang ipapasok ng ating kapatid. Medyo Ano? So, madilim dito. ang lingkod ay magpapakilala sa pagkakataong ito. Ang inyong po kapag lingkod, Brother Denmar Santiago, ang inyong main anchor at founder ng Ayon sa Nasusulat Ministry. Binabati natin at pinapasalamatan ng isang maraming salamat, Brother Jason, sapagkat ikaw ay nagpa-unlock sa amin sa imbitasyon ito na ikaw ay aming ma-interview ngayong gabing ito patungkol sa iyong conversion story. So kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon para bumati sa ating viewers at gayon din sa mga nanonood or kasama mo dyan man sa kung saan ka man, kapatid. At pakilala mo na rin yung sarili mo. No? Kung sino ba itong napakagwapong kasama natin. Sige. Yun, magandang gabi sa inyo mga kapatid at lalong-lalo na sa mga nanonood, no? Ako ay magpakilala kung nga pala si Jason Nus. Ako po ay taga Masbate. Medyo madilim yung lugar dahil kung saan ako na-assign ay walang kuryente dito. Buhay liman nga talaga, no? Walang kuryente, walang tubig pero tiis-tiis lang. No, binabating ko nga pala yung pinanggalingan ko, yung Chico Island Church, Elbac District sa Kawayan dito sa Masbate. Okay, ngayon ay nasa Masbate ang ating kapatid na Jason Dignos, no? So, Brother Jason, ngayong gabing ito, ikaw ang bida sa pagkakataong ito. At ang inyong lingkod ay hindi po marunong mag-rap, no? Kaya, sabi sa akin ni partner Mark Joval, maghanda daw ako ng salbakuta. Yun nga lang, ang ating kapatid na Mark Joval pala ay dati din palang rapper. Ano? Kaya aantayin natin siya sa ang kakanta. No? Kasi hindi tayo marunong yan eh. Pero, Ano din, mapunta Moises din. No? Itong kaharap natin ngayon na Jason, diretso na ako kapatid ha. Itong kaharap natin na Jason Dignos, ibang-iba ito eh. Itong kasama namin ni Brother Fernando, na Jason Paano iba? Dignos. Ibang-iba ito, napaka-pogi nito ngayon eh. Ito po, kapatiin man lang yung girlfriend mo para naman ma-share niya rin yung conversion story sa iba. Siyempre, alam kong proud na proud yun sa iyo. Patiin mo na. Busy ngayon, nasa trabaho yun. May trabaho. Okay, sige. So, ayun, kapatid na Jason, Dignos, ay diniretso na ako, kapatid. No? Paano nga ba yung Jason Dignos na kaharap natin na layman? Saan ba talaga nagsimula yan? Kasi nakalagay doon sa poster natin, fraternity organizer, at saka dating pero ano ka ba, nagpipit-up ka ba, kasama ni natin na tawag dito, smugglers, ganyan. Alam mo yung mga rapper ng Iglesia ni Cristo na pit-tapper, kilala mo yun? Sir, Magaling. rap. Kasama mo yung mga yun, mga kalibil mo ba yung mga yun? Kasi nakita ko yung Natataas na picture yun. mo. Oo, nakita ko yung picture mo, parang pit-tapper ka sa kanto eh. Di ba? Oo. So, gusto ba ikwento sa amin kung paano ka nagsimula, ano? Kasi gusto ko mapakinggan. Before mo pala, before ako naging Adventist, ay 2012 ay naging member ako ng fraternity. Yung kilalang fraternity, yung Alpha Kappa Rho. Tapos nung napadpad ako ng Maynila ay 2016, 2016, tapos naging vice president ako sa Goson doon sa Malabon. Naging active ako na
na member ng fraternity, no, kahit saan lang kami mapunta, may mga proyekto. Tapos 2018 napadpad ako doon sa Payatas sa Quezon City. Doon nagsimula, may mga nakilala akong mga nagra-rap. Tapos ayun, parang inaral ko din yung pagiging rapper, no. Yung ah, mga nakasama ko sila Ezekiel, yung mga taga Quezon City. Tapos yung si Kuya Ash, yung member ng ng SAGPRO, no, 2018. Tapos yun, nung nagsimula din akong bumabatil doon sa Payatas. Tapos noon, basta marami kaming napuntahan na mga lugar din. Pinagsasabay ko yung yung pagra-rap tapos fraternity, no. Grabe yung busy dati sa sa panahon na yan, yung malayo pa tayo kay Kristo. Tapos kasagsagan nung 2020, no, 2020, umuwi ako doon sa sa isla namin dito sa Masbate, doon sa mismong lugar namin 2020. Tapos nagtatag ako ng fraternity, no, organization doon sa mismong isla namin. At ako yung naging organizer, no, organizer ako. Tapos before yun, naging organizer ako, ako din mismo yung nag-president muna kasi hindi pa masyadong marunong yung ibang mga member. Na tapos nagkahiwalay din yon yung yung grupo namin na yon kasi medyo naging naging hindi rin nagustuhan ng kapitan namin kasi sa isla kasi kapag sinabing fraternity ay pangit sa pandinig ng iba. Pero yon ay pinakita namin kung ano yung fraternity, ganun. Hanggang sa nakasama ko ulit yung barkada ko, yon si Johan Saint Bacasmo. Yun ay born Adventist talaga yon, no. At saka nakasama ko siya. Tuwing gabi nang sisisid kami ng ng isda kami, yung mga anak buhay namin doon hanggang sa lagi ko siyang nakakausap. Marami akong mga tanong sa kanya. Sinishare niya sa akin lalo na yung yung Seven Last Pledge, yun, tinatanong ko sa kanya. Marami siyang sinishare sa akin, tinatanong ko sa kanya about sa pagkain. Tapos hanggang sa nagkaroon sila ng online crusade yata yon, yung tatlo ko ring member sa fraternity. Naging Adventist din yun, no, sumasama sa online crusade nila hanggang sa nabautismuhan sila at ayun ay parang engganyo lang din dahil sa chicks, no, sa chicks. Kaya tapos niyaya nila ako na nasasama sa kanila. Sinabihan ko sila na sa susunod na lang baka malay natin, baka balang araw mapunta din ako diyan sa Adventist. Isa din ako sa Brother Dinmar, isa din ako sa mga Ay, basher ng teka, Adventist. teka. Hinay-hinay. May binabanggit ka chicks ha, baka nanonood yung girlfriend mo, baka panoorin niya to ha, hinay-hinay. Hindi, yung lang yun, yung mga member ko na nag-Adventist, chicks lang yung na dati. Hindi ako, grabe ka naman Brother Dinmar. Tapos Tuloy. yung time na yon ay na nabautismuhan sila tapos tatlo sila na backslide din, no, na backslide din dahil iba yung pakay nila hanggang sa dumating yung point na maraming pumapasok sa isipan ko, maraming mga katanungan na bakit ganyan ganito hanggang sa nakausap ko ulit si Brother Johan Saint Bacasmo. Maraming mga katanungan hanggang sa nag-open siya sa akin na mag-Bible study, no. Hindi rin ako nagdalawang isip, nagpa-Bible study ako, no. Babatiin ko rin yung nag-Bible study sa akin si Brother Robin Roa, no. Taga Masbate, isa ring Vatican na layman din yon, no. Marunong din. Tapos mga 5 topic lang yata yung 5 araw lang ako na Bible study noon, tapos sa isang araw tigda 2 topic. Di ko na malaya na tumagos talaga sa akin, no, tumagos talaga sa akin yung mga mensahe. Hanggang sa nagdesisyon ako noon nung nagpabautismo. Pero before yun, Brother Dinmar, ay nagsisimba din ako dati sa Born Again. Doon din mismo sa isla namin, yung mga maliliit pa kami. Kasi sinasama lang kami ng mga classmate namin. Yung may mga alam mo yung Brother Dinmar, yung mga snack, yung mga sa mga kabataan, no. Yan.
malaman, kapatid na Jason, nabanggit mo yung born again, no? Yung born again Christian. Bakit nung nagkaroon ka naman ng experience sa born again, no? Bakit hindi ka doon nagpadoktrina at hindi ka doon umanib? Hindi naman sa tinatanggol kita sa Adventist na. Tinatanong ko lang kasi baka may nanonood na born again Christian. Siyempre, this is a comparative study, hindi ito debate, ano? Comparative, kumbaga, gusto lang natin malaman yung pagkakaiba at pagkatutulan kung meron man pagkakatulan. Pero syempre, sure ako na makita talaga, no? Kasi sila linggo, tayo Sabado, pero ano yung nakita mo? Bakit hindi ka sa born again? Sa panahon na yun, Brother Dinmar, sa panahon na yun ay wala pa akong parang bata pa ako noon. Wala pa akong anong aral yung ganyan. Basta yung nagsisimba lang ako, yun yung nasa isip ko dati, no? Pero before nung naging Adventist ako, naging familiar din sa akin yung Adventist kasi 2012 nagkaroon din ng crusade doon sa amin. Nakalimutan ko sino yung pastor na yon, yung nag-crusade doon sa amin. Kaya naging familiar rin sa akin yung Adventist. Pero marami din akong katanungan na bakit pinagbabawal yung ganyan, no? Ginawa ng Diyos, bakit ayaw ipakain? Yun din yung mga kadalasang mga katanungan sa isip ko eh. Hanggang yun nga yung si Brother Johansen, no, siya lagi yung nakakasama ko, mga katanungan. Hanggang sa nagdesisyon ako, Brother Dinmar, na magpabautismo ako. At March 19, 2022, nabautismuhan ako. Kasabay ko yung teacher taga doon sa amin, si Ma'am G sa Dahoya. Yun ang kasabayan ko. Tapos, nung nabautismuhan ako ay nagkaroon din ng dati, association, no? Association dito sa doon sa district namin. Tapos, talaga active talaga ako noon dati, Brother Dinmar, yung kumbaga init na init pa talaga no sa pananampalataya. Tapos yun, naging familiar sa akin yung mga debate, no, lagi ako nakikinig kapag nag-wifi ako, yun lagi pinapanood ko yung mga debate. Yun nga yung una ko ring nakita yung debate, yung pinakauna ko nakita na debate ni Brother Camacho, yung nakalaban niya si yung pare, no, si Darwin. Yung topic nila ay 10 utos. Tapos hanggang sa nakikinig na ako ng iba't ibang mga debate, no? Kumukuha ako ng mga reference hanggang sa dumating yung time na August, no? August at ako missionary sa district namin sa Elbac, naging missionary ko. Kasama ko rin yung si kapatid na Johansen Pacasmo. Yun, naging missionary kami. Ilang araw, 4 na araw yata kami noon, naging nag-training. Tapos nagkaroon din ng crusade doon. Tapos pag-uwi namin sa isla, na-assign din ako sa kabilang isla namin. Tapos nung unang araw ko na-assign ako doon sa kabilang isla, no, malakas yung alon. Pero pinuntahan ko talaga yun kasi doon ako na-assign bilang district missionary. Tapos hanggang dumating yung time na napunta ako doon sa third cousin ko. Isang barangay lang kami pero medyo lakarin lang ng konti. Yung third cousin ko na yun ay pinanganak talaga yun na born again, no? Pinanganak na born again yung third cousin ko. Hanggang sa napunta ko sa kanila, nakausap ko yung asawa niya. Tapos yung yung taga doon sa kanila, sharing konti. Wala pa akong dalang Bible noon kasi active pa ako noon sa naging active din ako sa fraternity noon. No, pinagsabay ko yung fraternity tapos Adventist kasi bago pa lang ako eh. Hanggang sa nag-sharing doon. Tapos yung third cousin ko ay Brother Dinmar, lumalaban, no? Kasi alam mo na pag pananampalataya nila ay lumalaban talaga yon. Hanggang sa bago tayo malayo, no? Kasi kanina mo po pinabanggit, para sa kaalaman ng lahat, kahit ako, kasi minsan may misinterpretation, kasi sabi mo nga, nung kayo pumunta dyan sa isla, dyan sa barangay or sa bayan, minsan ang na-reject yung fraternity, ako na-reject pa niya. So ngayon, sabihin natin sa mga kapatid, ano ba, Brother Jason, ang ibig sabihin ng fraternity? Ano ba yung totoo? Kasi minsan misinterpret, di ba? Kapag ang fraternity parang nagdang pumatay kahit kailan no? Sa history dati, Brother Dinmar, yung pag sinabi kasing fraternity ay gulo talaga yan, no? Away, fratwar, ganon.
Tapos nung 2012 nasalihan ko ay parang wala ng away nun, 'no. Yung fraternity ngayon, Brother Dinmar, ay ano din, registered din sila sa Security and Exchange Commission, 'no, kaya naging fraternity sila, naging international. Yung gawain ng fraternity ngayon ay marami din silang project, 'no, maraming mga proyekto lalo na yung medical mission, 'no, lalo na 'pag pasukan sa school, namimigay sila ng school supply, yun yung mga gawain ng fraternity, kumbaga ano, community service talaga yung gawain nila ngayon. Hindi sa iniengganyo ko yung mga nakikinig, Brother Dinmar, yun yung sa ano ko lang nakikita ko sa fraternity ngayon, maganda rin at lalo na yung maraming mga organization ngayon na gumagawa rin ng ganyan na Kapatid na Jiso, sige, tuloy, bago mo ituloy yung iyong kwento ng iyong pananampalataya, gusto ko lang i-welcome yung ating partner, Brother Mark Jova D. Reyes. Partner, ito, siguro naganda ka ng kanta. Hindi mo muna yung ating mga manonood. Sa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at lalo na din aking pong mga kasamahan dito po sa ating Pag magsasalita ka, nakamute ka, partner. nakamute ba? Hindi na. Okay. Hindi naman po. Okay. So, narinig na po ba ako, Brother Dinmar? Okay. So, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Pasensya na po mga kapatid kung ang inyong lingkod ay kakarating pa lang dito sa ating live. Gawa ng may pinuntahan din po kaming mga kapatiran na ipinag-pray kanina po mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat narito po tayo upang magkasama-sama na interviewin ang ating pong kapatid. Okay na po ba, Dinmar? So, para makapatuloy na tayo sa ating kay kapatid. So ayun, itutuloy ko, Brother Dinmar. Saan na ba tayo nun? Doon na sa yun nga, yung mga fraternity ngayon ay okay naman yung gawain ngayon ng mga fraternity, ng mga community service. Ayun, hindi sa iniengganyo ko yung mga ikinig, no? Sinasabi ko lang yung totoo kasi sa panahon kasi dati pag sinabing fraternity, Brother Dinmar, no, tsaka Brother Mark, ay kapag sinabi kasi fraternity dati, gulo talaga, no? Away, patayan. Oo, tama. Sinabi. Pero ngayon iba na kahit saan naman pag nakikita natin marami sa mga kanto-kanto, no, lalo pag Sunday marami silang mga ginagawang proyekto, no, mga organization ngayon. Ibang-iba na sa panahon dati at saka ngayon. Ayun, nawala na si Brother Dinmar. Baka lang, humina lang yung kanyang signal, inayos lang kapatid. Sige kapatid, tuloy lang. So, yun, itutuloy ko yung yung story ko, no. Yung ngayon napadpad ako, yung umuwi ako doon sa amin, yung nakilala ko na yung yung napunta ako doon sa third cousin ko ay ayun, nag-sharing kami, no, sinasabi ko sa kanya about sa mga yung doktrina natin, about sa pagkain, nagtatanong siya, no. At ayun, lumalaban, sinasabi niya nilinis na lahat ng Diyos, ganyan-ganyan, mga yung alam mo na yung mga kadalasan mga sinasabi nila at saka yung mga verse na ginagamit nila, no, na nilinis na lahat, no, ginawa ng Diyos, bakit hindi pwedeng kainin? Ang sa binabasahan ko siya ng Bible at dumating yung point na yung mismong misis niya ay nagpa-Bible study na sa akin, no. Ako yung starting. Tapos nung nag-start na ako ng Bible study, kasi baguhan pa lang ako noon ayun, nagtawag ako ng backup, tinawag ko yung elder namin, yung ibang mga yung church member at saka yung isa din na si brother, kalimutan ko pangalan, basta taga doon sa amin, hanggang sa tuloy-tuloy yung Bible study. Kapag nagba-Bible study kami, yung third cousin ko na yun, yung lalaki, ay hindi nakikinig, no, kasi pinanganak siyang born again, no, brother, pinanganak siyang born again, kaya nasa puso niya talaga pagiging born again. Pero di natin alam yung yung kapangyarihan talaga ng Diyos, no, na kapag napakinggan talaga yung salita ng Diyos ay kapag talaga, no, kapag tumusok talaga sa puso ay tatagos talaga, no. Hanggang sa dumating yung time na siya na rin nagsabi sa amin na makikinig siya. Noon lagi nagba-Bible study at sumama ako doon sa kanila mangisda. Kapag mangisda kami, pag-uwi,
Bible study, hanggang sa ano, nagsabi siya sa akin panahon na yun na magsisimba siya sa atin pero wag daw naming isiping lilipat siya. Yun ang sabi niya. So ayun, pumayag kami, nagsimba siya sa atin sa Adventist habang nagba-Bible study din. Na tatlo sila nagsisimba. Si Jovi Nylon, yun si Rani Sernal at saka yung misis niya na nagsisimba sila. Ano yun, nagsimula ako, napunta ako dun sa kanila ay birthday ng anak niya. Nung August ay naging district missionary ako at September napadpad ako dun sa kanila. Hanggang sa nagsisimban sila, naging active. Tapos nung tinanong ko sila na magpabautismo, syempre nagdesisyon sila pabautismo. Pero di natin alam yung panahon baka pwedeng umatras. Hanggang sa dumating yung panahon na nagkaroon ng association doon sa kabilang isla sa amin, no, sakop lang din ng district namin. Hanggang sa nagdesisyon sila na na magpabautismo, no. Na nagulat nga ako na pati yung misis niya ay nagpabautismo din. No, tatlo sila. Tapos yung dalawa na yan, yung misis niya at saka yung isang nabautismohan ay naging member din ng ng tinatag ko dong organization. Nung naging member na sila ng organization, ayun, inano ko na sa kanila na iiwas na doon sa sa organization na tinatag ko at focus na sa Panginoon. Tapos nung may tinanong akong isang Adventist din, no, nung tinanong ko siya na na brother, masama ba yung fraternity kasi kapag masama ay aalis ako. Yung sinabi niya lang sa akin ay kung alam mo kung saan yung masama at saka mabuti, ipasok mo yung mabuti doon sa masama. Na. Kaya yung time na yon na kapatid ay kapag nagmi-meeting kami doon sa amin sa chapter namin sa aming organization ay nilalatag ko na yung Bible, no, pagdating ng mga member ko reklamo meeting daw tapos may Bible, no. Yun nga, marami akong mga member pero hindi nadala. Pero yung dalawa na yan, si Jovi at saka yung asawa ng third cousin ko ay na-convert sa atin. Ngayon, active ngayon. Hanggang sa kapag sinabing habagat yung hangin ay malalakas yung alon sa amin, hindi makapangisda. Hanggang sa nagdesisyon ako na bumalik na Maynila. Napadpad ako doon sa Pampanga, no. Nakasimba ako ng isang beses doon sa sa Angeles, no, Angeles, Pampanga. Tapos mahirap kapag yung amo mo ay hindi familiar sa Adventist, ang hirap pakiusapan pag Sabado. Hanggang sa nagdesisyon ako na umalis doon at napadpad ako sa Santa Maria, Bulacan. At nagtrabaho ako doon ng printing, no. Nakasimba ako ng isang beses doon sa Santa Maria. Tapos ayun, nagalit din yung amo ko kasi ba't daw Sabado ay umabsent ako at maraming gawain. So ayun, ang ginawa ko ay nagdesisyon naman ako na umalis. Kasi hirap pag hirap talaga pag napunta ka sa lugar na hindi sila familiar sa Adventist. Hanggang sa pumunta ako doon sa tito ko sa Antipolo, tumambay ako doon, ilang linggo din tumambay. Hanggang sa napunta ako sa General Trias, nakatrabaho ako doon. At yun din, yung amo ko ay familiar din sa Adventist at saka yung lalaki nagsisimba sa born again at yung amo kong babae ay Baptist, no. Hanggang sa nasama nila ako magsimba ng isang beses doon sa kanila, nakausap ko yung nila, yung missionary yata yun nila. Tinanong nila ako na kung preacher daw ako. No, sinabi ko preacher ako tapos hanggang sa sinabihan nila ako ng mga Baptist na baka pwede daw ako mag-speaker sa kanila. So sinabihan ko pwede naman. Tapos nung sinabihan ako ng amo ko na ako yung magi-speaker pero bibigyan nila ako ng topic. So sinabi ko ay hindi pwede yon, no. Ako yung magi-speaker, ako bahala sa topic. Hanggang sa hindi nagkasundo, no, hindi nila ako ginawang speaker. Hanggang sa trabaho. Hirap kasi pag amo mo ay hindi papayag lalo na pag Sabado. Ang ginawa ko brother ay umalis na naman ako. Hanggang sa napunta ako sa Dasmariñas, Cavite. Doon nagtrabaho ako. Ayun, naging active ako doon, nagsisimba lagi. Hanggang sa naging friends ko
yung sa Facebook yung mga 3 Media at lalong-lalo na itong mga ABM, no, naging friends ko rin. Ah, hanggang sa first ano, sinali ako nila sa GC nila ng ABM, no. Nakasama ko sila sa GC at saka December yata yun nung pumunta kami nila Brother Dinmar doon sa Bulacan, no, nagkakasama kami. First meet namin nila Dinmar, sila Doc Rocky, sila Brad Camacho, marami kami doon, sila Jisrael, napunta kami doon. Tapos nung pag-uwi ko, ano yun, December 22 yata yun. Pag-uwi ko doon sa tinirahan ko, yun nagalit yung amo ko kasi hindi daw ako pumasok sa trabaho, ganyan. Hanggang sa nagdesisyon na rin ako na umalis kasi mahirap kasi kapatid kapag tutol sila sa araw ng Sabat. Hanggang sa nag-chat ako kay Brother Camacho, sabi ko, "Brother, baka pwedeng pakihanapan mo ko ng church na naghanap ng liman." No? Nag-post si Brother Dinmar, si Brother Camacho, na maraming nag-comment malalayo hanggang sa may nag-comment doon na taga San Pedro, no, sa Villarosa Church. Hanggang sa nakuha nila ako, no, nakuha nila akong liman doon sa Villarosa Church. January hanggang March ako doon na naging liman. Pagtapos doon ay no, yung itong March lang. Pagtapos ay nag-relax muna ako ng ilang linggo, no, ng ilang linggo. At saka hanggang sa umuwi ako dito, brother, at naging liman ulit ako dito. Yun nga, kapag isa talaga tayo sa tinawag ng Diyos ay hindi talaga tayo makakatanggi, no, kapag nasa puso talaga natin yung mangaral, no, kapag ano talaga ay hirap talaga tanggihan pag ganun. So yun, brother, binabati ko pala yung ano, yung Langkaan Church, no, diyan sa Dasmariñas at saka sa Humayaw Care Group kanila Pastor Charlon, no, mga nakakasama ko. At saka yung Villarosa Church, sila Brad Doming, no, sina-shoutout ko nga diyan sila. Isa din yun sa Okay. sumusuporta kay Brother Dimar. Okay. Brother Jason, ito, pasensya na kayo, ako'y nawala sa ere. No, kasi may tumawag. At actually, ayaw niya kasi mag-comment pero nagpapatanong. Suot-suot mo daw, Sino? may suot-suot ka doon na kulay blue na uniform. Baka pwede mo daw ipakilala sa amin yung uniform mo, kapatid na Jason. No? Ito ba? Ito? Kilala mo naman yung nagtatanong yan. Sino ba? Sino yung nagtatanong? Brother Dinmar, sino yung nagtatanong? Brother Dinmar. Sino yung nagtatanong, Brother Dinmar? Hindi marinig ni Buddy Dinmar, kapatid. Yun, mahina signal niya. May signal. Sige, kapatid. Sagutin mo na lang, kapatid. So hindi natin alam kung sino nagtatanong, pero ano, binabati ko yung syempre yung ABM, no. Itong suot ko na damit, no, marami ding mga ABM na nagsusuot na ganito. Sila halos lahat ng mga debater sa Maynila, no. Sila Brother Camacho, Rocky Tulog, no, sila Brother Moises, no, si Brother Rin, marami-rami ding mga ABM. At saka binabati ko rin yung may binubuo ngayon si Brother Dinmar, no, na mga kumbaga second batch na mga ABM. Sana ay gabayan ng Diyos ang kanilang plano na maging member ng Advent Biblical Ministry. Amen. Kapatid, meron ako itatanong sa iyo, yamang wala pa naman si Buddy Denmar, ay Sige. nasabi mo kanina na ikaw ay fraternity member. Ano ba ang iyong fraternity member, kapatid? Yung naging nasalihan ko, kapatid, ay yung Alpha Kappa Rho, o tinatawag o mas kilalang Acro. Oo. Hindi ka proud pala kita, kapatid. Ako ay Alpha Kappa Rho member din ako. Ayun lang. Nagkatagpo. Doon Kaya naging member ako natin dito. naniniwaga ang kapatid
Kasi nung i-post ito ni Brother Denmar, ay sabi ko, tamang-tama, dahil magka-partner din kami sa ministry at yamang magkasama din tayo sa isang grupo sa ABM, ay sabi ko, mabuti pa kayang tanungin ko si Bro kung ano ang kanyang fraternity. Kasi alam ko naman kung pagdating sa ganyan na fraternity. So, active ka pa ba ngayon, kapatid? Sa Hindi na. samahan? Hindi na. Inactive ka na? Ah. Parehas din pala tayo. Oo. Pero Pero pag may alam ng ating samahan na ikaw ay mangangaral ng ating iglesia? alam nila. Ah. Mabuti naman. Naintindihan naman nila kung ano naman ang ating gawain. Ang mahalaga din naman yung ating puso ay naroon pa rin sa kanilang pagsuporta. Hindi Tama ako yung active sinasabi mo, ngayon, pero kapatid, kanina na iba noon. ano. Sige, kapatid, tuloy kapatid. Medyo naputo lang. Hindi ako active ngayon sa samahan ng ACRO, pero kapag may nakita ako ay nagpapakilala ako. Tapos kapag nag-uusap, medyo malalim na yung usapan, doon ko na ipapasok yung salita ng Diyos, no? Oo. Ah. Tama, kapatid, ganyan din ako. Oo, kasi hindi naman natin pwedeng putulin yung ating pakikipagkapwa-tao sa kanila. Dahil kagrupo din natin sila at syempre, nagkaiba lang tayo dahil sa panampalataya. Naroon pa rin yung pakikisama. Pero sa mga bagay na alam mo na, ay wala na tayo doon na bahagi. Bigla ka nawawala, Brother Denmar. Ayan na si Brother Denmar, dumating na. Oo, hello. Ayan. So, nawawala talaga tayo sa area, hindi ko alam. Pero pasensya na kayo doon sa pagkawala, no? Mahina lang siguro yung ating signal sa pagkakataong ito, no? Hindi ko alam kung anong problema sa ating internet connection. Pero ayan, Magka-brad pala kami nito ni kapatid na Jason. Ano yung kapatid na bro Mark Jovan? Magka-brad kami sa fraternity. Aba? Oo, magkasama pala kayo. Magkasama pala kayo sa fraternity, ba? Talaga naman, oo. Susunod yan, panigurado, ikaw ang i-interviewin namin ni Brother Jason, ano? Ikaw naman ang i-interviewin namin. Pero ito, may gusto kong malaman. Sige bro, tuloy bro. Brother Jason, ikaw, bakit na-engganyo ka? Kasi doon sa mga naging kaibigan mo to, mga nakilala mo ito, no? Pero, doon sa fraternity, di ba, bago ka sumali, siyempre, ako dati, nag-isip-isip ako kung sasali ako ng fraternity, hindi ko yun no? Yung mga fraternity na kami. May mga paddle, may mga bubugan, di ba, ganyan naman dati ang mindset natin, di ba? Nung bago ka pumasok at sumali doon, wala ka bang iniisip na gano'n? Kumbaga, hindi ka ba nagdadalawang isip na pumasok? Ano kaya yung naging reason kung makilala mo to, hindi ka tumangkin na sumali sa fraternity nila? Panahon na yun ay nung sumali ako, wala lang, pasikat, ganun, may mga malaking masasandalan, yun lang nasa isip ko No, yun kasi pag sinabi kasing kapag naging member ka kasi ng fraternity, Brother Denmar, sa ibang tao ano ka, sikat, kinakatakutan, parang ganun No, yun yung nasa isip ko Nasa isip ko. Pero di ko alam yung organization ay may doktrina din pala sila, no? Na hindi pwede magyabang, hindi pwede maging maangas, ganun. Yung mga disiplina din pala. Yun kasi yun nasa isip ko dati kapag sumali ako sigurado matatakot sa akin yung mga tao. Makilala ako, ganun. Ganun yung nasa isip ko dati. Oo, pero mapunta tayo doon, di ba, nung ikaw ay fraternity member. May nabanggit tayo doon sa ating banner na ikaw ay rapper. Ayan. So, kung ipasok mo naman ito, kasi kanina, we talk about rapper, no, na ating pinag-uusapan kasi madalas pag nagkaano paano ba nagsimula yan, yung pakakanta mo ng rap, no, na pinag-uusapan natin? Yun, nung panahon na yun, 2018, nung napadpad ako doon sa Payatas, 2017, napadpad ako doon sa Payatas.
sa Quezon City. Doon kasi sa Payatas Brother Denmar ay yung mga kabataan doon, halos mga rapper. No? Nakakasama ko sila doon. At saka yung naging active din ako sa fraternity doon. At hanggang sa nakilala ko sila, nakilala ko yung isang member din ng fraternity na rapper. At saka, pero familiar din ako sa rapper dati. Ginagaya ko rin yung mga kanta ng mga ibang mga rapper. Hanggang sa naisipan ko na subukan yung pagra-rap. Yun, tinulungan ako ng mga kapatid ko din sa sa organization. At lalo na yung may-ari ng recording studio, yung si Kuya Ash, yung member ni Hambog ng Sagpro, tinulungan ako magsulat. Hanggang sa natuto din ako at sumabak na rin ako sa mga rap battle, no? Sumasali ako sa mga Nag-flip top rap ka din. battle. Hindi, mataas na yung flip top brother. Yung mga kanto-kanto lang ganun. Oo, sa barangay lang yung may music. Tapos, sasabayan ng doon sa Payatas na maraming mga nagrarap din doon. Kaya nakisabay na rin sa uso ganun. Nawawala si Brother Dinmar. mahina ang signal ni Brother Denmark. Talagang flip topper yung ating kapatid doon, parang smugglers, ano? At saka yung iba pang mga... Akala ko Brother Denmark sumali si kapatid sa flip top eh. Sabi ko, parang hindi ko naman nakikita si kapatid sa flip top. Hindi, ganito ako, nagkaroon ako ng interest dyan sa flip top na yun, nung mapakinggan ko si Rex de Seminarian. Alam mo kapatid, wala namang masama dun eh, sa pag-flip top eh, doon sa flip top pattern. Wala namang masama doon kung maganda yung sinasabi mo. Yun nga lang kasi, kadalasan yung mga flip topper, maririnig mo yung lyrics ng flip top nila partner, talagang bastos eh. Bastos eh, di ba? Oo. Mura, bastusan, asaran. Dumaya ng family. Oo. Ang pinakamalupit na napanood Katoliko at anong Iglesia ni Cristo na nagra-rap battle dalawa eh. Ano? Sa isang pinakalaban niya. Ng na rapper sa katauhan ni Brother Jason. Ano nagko-comment ako doon yung Iglesia ni Cristo na rapper si Rapido. Nagko-comment ako doon. Nakita ko na yun sa Facebook. Hindi lang ako nag-comment din ako. Hindi man napansin. Pero iba yung nagre-reply eh. Mga Katoliko, laging talo sa debate sa Adventist. Subukan naman natin sa flip top. Baka sakali manalo na. Baka sakali. Kung bibigyan sa Brother Dinmar. Kung bibigyan ng pagkakataon na lumaban ako ulit, basta yung debate style, no, ganun. Oo, nga pala, bago tayo mapunto sa ngayon, ikaw ay, di ba, nung ikaw yung maging Adventist, no, marami ka nakilala, at sabi mo nga may mga members ka na napunta sa Adventist, napunta mo na Adventist. Ngayon, doon sa 5 araw na yun, kasi baka sabihin ng mga nanonood, grabe naman, kinuha lang sa 5 araw, no? Tapos, dalawang lesson kada araw. So, baka hindi sila maniwala doon sa 5 araw lang na napakabilis mo namang magdesisyon at magpasya. No? So, gusto kong malaman, Brother Jason, no? At gusto rin namin malaman talaga itong mga nanonood sa atin. Actually, ilan lang sila nanonood sa atin. Marami din naman. Sa panahon kasi yung Brother Dinmar ay di ko rin alam kung bakit ganun dire-diretso yung desisyon ko. No? Unang, di ba, alam na yung unang topic sa atin ay yung Word of God, di ba? Naniniwala naman ako doon. At saka sa kanyang ikalawang pagbalik, yung mga sign, naniniwala ako doon, no? Dalawa lang naman yung ayaw tanggapin eh. Yung Sabado at saka pagkain na naman eh, no? Tsaka yung time na yun, yung time na yun, Brother Dinmar, ay before ako nagpa-Bible study, buo na yung decision ko eh. Tatanggapin ko yung Sabado, tatanggapin ko yung pagkain na
ano talaga, ayaw talaga ipakain sa Diyos, di ba? Yun, tanggap na tanggap ko yun hanggang sa, yung Bible studyhan ako, Brother Didmar, tango na ako, no? Tanggap na tanggap ko, gano'n. Kaya, di ko rin alam bakit dire-diretso yung decision ko hanggang sa nagpabautismo ako eh. Tapos nung nabautismohan ako, isa lang yung verse yung pinanghahawakan ko, yung Mateo 7:21. Yun pinanghahawakan ko dati. No, na nung panahon na Katolik ako, kahit binabanggit ko ang pangalan ni Kristo, ay nabasa ko yung sa Mateo 7:21 na hindi pala lahat ay maliligtas. No, kaya yung ginawa ko, yung nag-aral ng Bible, tinanggap yung kautusan niya. Kasi yung pinanghahawakan ko dati yung Mateo 7:21 eh. Yan din sana Okay. yung maisip ng iba na hindi lahat ng tumatawag na. Oo, sabi dito kapatid na Jesus sa Mateo 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi pala lahat, no? Oo. Ayan, so yung papasok, no? Sa kaharian ng langit. yung panahon na yung Brother Dilmar, yung nabigay sa akin yung verse na yan, nasa ulo ko din, yun yung pinaka tumatak talaga sa akin na verse, no, yung Mateo 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan niya maliligtas, kundi yung gumaganap sa kautusan ng Diyos. Iniisip ko, maraming tumatawag sa pangalan ni Kristo, pero hindi pala maliligtas, kundi yun lang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang ginawa ko, Brother Dinmar, tinanggap ko yung aral na Sabat kasi galing sa Diyos Ama yun eh. Yung sa pagkain, galing din sa Diyos yun eh. Bakit kailangan natin hindi Ito tanggap pinagtataka yun? Kapatid na Jason at saka partner Mark Joel, no? Mga kapatid, bago ko itanong ito kay Brother Jason, nakalimutan ko, no? Ako yung nagpapasalamat doon sa ating dinalaw na iglesia sa Frisco, Quezon City, no? Ayan, sa Frisco, Quezon City Iglesia ng Frisco, no? At dito nakita ko, mga kapatid, na kailangan pa natin mag-aral ng prophecy. Bakit? Kasi nung EY, nag-lecture ako ng prophecy, medyo tahimik at walang makasagot ng tanong, no? So, ito ang itatanong ko kay Brother Jason. Nung ikaw ba binabible sa Diyos, sabi mo, so umabot yan 20, no? 28 fundamental site, dalawa, 5 araw. So, 20, 20 lessons yun. Okay. Ito bang prophecy na ito, doktrinahan, 10. Oo, 10. Nung ikaw ay dinodoktrinahan, naintindihan mo ba ito? Prophecy? Kasi kahit Adventist na ngayon at kahit born Adventist pa, iilan sa atin, hindi naintindihan itong prophecy eh. No? Ito talaga yung gusto kong itanong itong nakaraang Sabat ay talaga nagtataka ko. Mapa-elder, hindi masagot yung ating katanungan sa prophecy. So, ayun ang gusto ko itanong sa iyo. Mula pa nung ikaw ay dinoktrinahan hanggang ngayon ay maliwanag na sa iyo yung mga aral natin sa Yung prophecy. sa panahon na yung Brother Dinmar, yung na Bible study yan ko ay hindi na topic sa akin yun, yung sa prophecy, yung Daniel and Revelation, hindi na topic sa akin yun. Ang ginawa ko nung nabautismohan ako ay sumasama na ako sa layman. Hanggang sa tinatapik nila sa iba yon, medyo naintindihan ko rin hanggang sa dumating yung nabigyan ako ng guide natin. Ako na rin mismo nag-aral sa natin sa fundamental beliefs natin. So yun, partner Mark Joval, baka may gusto kayo tanong, partner. Okay, sige, kapatid. May mga katanungan sana ako kay kapatid na Jason. Kanina, nagkatanungan din kami tungkol doon sa paternity. Gusto ko din sana na magtanong pa ako ng isang tanong tungkol pa doon. Sige, so, brother. ano ang masasabi ng kapatid? Kasi minsan, ako naranasan ko ito, may nagtanong din ito sa akin. Nasabi daw ay masama daw yung mag-member daw sa paternity.
At kapag Mm. member daw ng Adventist ng fraternity ay hindi daw maganda. Ano kaya ang masasabi mo tungkol dito, kapatid? Gusto ko lang marinig na galing na din mismo sa iyo kung ano yung masasabi mo tungkol sa ganitong usapin. Yun, meron ding isang pastor no nag-topic about sa ganyan. Yung hindi daw maganda para sa isang Adventist na maging member ng organization, no? Para sa akin, brother, ay nakadepende din yun sa tao, no? Para sa akin, no? Ah, kung ano yun, yung nakikita lang kasi nila, brother, sa fraternity ay yung mga yung mga bad, no? Mga bad news yung nakikita nila. Pero may mga ginagawa din ngayon yung mga fraternity na mga ano, 'di ba, mga community service, no? Tsaka Tama. yun nga, yung ako, member pa ako ng fraternity pero hindi na ako active ngayon, brother, hindi na ako active. Kahit sa mga activity nila hindi na ako active kasi nga naka-focus na ako ngayon sa pangangaral. At tsaka kapag may nakilala akong isang kapatid din sa organization, sa ATRO, kinakausap ko, kinakamusta ko, hanggang sa ipapasok ko yung salita ng Diyos. Kumbaga, yung nga ang sabi ng isang nakausap ko na kung masama yung fraternity, aalis ako. Anong sabi niya? Kung sa tingin mo alin yung masama at saka mabuti, ipasok mo yung mabuti. No? Kaya ang ginagawa ko, brother, kapag may nakausap akong isang member ng fraternity, pinapasok ko yung salita ng Diyos doon sa mga nakausap ko. No? Yan. Okay, salamat, kapatid. Maganda naman at naipahayag mo, kapatid, ang gano'n na damdamin. Kasi ako din, gano'n din ang aking practice. Talagang hindi ko kinakalimutan yung ating mga kapatid sa organization. Pag nakikita ko ay nag-uusap kami, abrasa, kumbaga, may abrasa baga tayo tinatawag, yung ating pagbati din sa ating mga kapatid. At pag may anniversary, kung may pagkakataon ay may mga konting suporta na hinihingi ang kapatiran, ay tumutulong tayo. Wala naman po problema tungkol doon, lalo na po mga outreach program. Oo, totoo yung kapatid. Kasi kadalasan kasi iniisip ng community ay masama yung fraternity. Sa totoo lang ay hindi naman po, mga kapatid. Noon kasi, iba kasi noon yung practice, pero ngayon po ay nakikita natin na talagang sinisikap ng mga pinuno ng bawat fraternity na talagang i-improve yung layunin at adhikain ng grupo na yung community service. Kaya nga humanitarian 'di ba, kapatid? Humanitarian. Oo. Sa atin naman kasi bilang isang Adventist ay siyempre alam naman natin na ang iniiwasan lang kasi natin doon yung makapanakit sa paddle. Yun ang iniiwasan Palok-palok. natin yung sa Gising, initiation. gising. Oo, hindi tayo magiging huwaran sa mga kabataan kung magpa-participate pa tayo sa gano'n na Pero kung community service ay talagang nagpa-participate tayo, maglilinis sa court, magpapakain sa mga bata, nakakapag-share pa nga tayo doon ng salita ng ating Panginoon. So meron akong follow-up na question sa iyo, kapatid. Ito naman ay tungkol naman sa pagkakakumberte mo sa ating iglesia. Kasi mahirap din sa isang fraternity member ang mapaniwala sa ganoon na aral. At pangalawa, syempre dahil ikaw ay nakaranas sa pagiging fraternity member at pagiging hip-hop o rapper, dating buhay ko kasi din yun, kapatid. Hip-hop din ako ang pormahan ko Kaya maitatanong ko lang ito sa iyo. Mahirap kasi kumbinsi, kapatid. Ako mahirap din ako na kumbinsi sa bagay na yan. Ano ba yung tumago sa iyong puso, yung aral ng ating iglesia na talagang doon talagang tinawag ka ng ating Panginoon? Sa panahon kasi yun, kapatid, nung panahon na yung nagtatag ako ng fraternity doon sa isla namin, naging organizer ako, tapos ako muna naging represent na president, no? Nung panahon na yun, nung galit na galit yung kapitan sa amin kasi ayaw niya magkaroon ng organization doon na fraternity kasi sa tingin nila masama, away, ganun. Yung panahon na yun, kapatid, umalis din ako sa isla namin dahil sa natakot ako kasi ipapapulis ako dati, no? Tsaka yung mga magulang ko din sinasabihan ako, umalis ka na diyan sa ganyan, mapapahamak ka. Hanggang sa dumating yung point na yung panahon na yun hindi pa ako Adventist, pinanindigan ko yung organization, yung ACRO, na hindi naman masama yung ginagawa Yung pakay lang naman ay community service, 'di ba? Kaya pinanindigan ko yun, kapatid, hanggang sa dumating yung point na
parang yung kulang pa rin yung ginagawa kong community service, parang meron pang kulang, eh, 'no? Kaya hanggang sa yung ngayon nakausap ko si Brother Juan Saint Macasmo, yung inaralan niya ako, tumagos talaga sa puso ko yung ano, yung mga sinasabi niya about God, 'di ba, na kasi nasa doktrina natin, 'di ba, na yung capital L, 'di ba, yung may Oo. nakabanggit ng God. Yun yung parang naano ko na nabanggit din sa fraternity yung God, bakit hindi ko subukan, 'no, na maging makadiyos, 'no? Bakit hindi ko subukan na magsimba hanggang sa yung Adventist nga yung nalapit sa akin, kaya hindi ko nga alam sa sarili ko kung bakit dire-diretso yung desisyon ko nun, eh. Yung parang walang preno hanggang sa nagpa-Bible study ako, nagpabautismo, hanggang sa dumating yung point na ganito na, 'di ba? Nung panahon na yun ay natanong ko sarili ko bakit gano'n yung desisyon ko. Kaya nga sabi sa Bible, kapatid, 'di ba, na yung salita ng Diyos ay grabe talaga kapag tumama sa atin, 'di ba? Yan, salamat kapatid. Ibigay ko na ang pagkakataon kay kapatid Denmar. Oo, ayan, napakaganda ng tanong mo, kapatid na Mark Robat. Actually ako, gusto ko rin magtanong kay Brother Jason. Unang tanong, kung ikaw pa ba ay nasa fraternity pa hanggang ngayon? At ikalawang tanong, no, siyempre dahil alam mo naman na mabuti yung fraternity at hindi siya masama gaya ng iniisip ng iba, no? So ibig sabihin, hindi ito katulad nung iniisip din ng iba na kapag ikaw ay umalis sa frat, ay ikaw ay sasaktan ng mga ka-frat member mo, no? At ikatlo, no? Ano yung pagkakaiba ng mga fraternity sa mga university? Kasi may makikita mo may mga initiation na tinatawag, no? May mga pagpapadel, no? Pero parang normal silang grupo, no? Pero nababalita sila dun sa hazing, no? Yung dumadami sa hazing, no, ng fraternity. So ano yung pagkakaiba niyo dun sa kanila? Yun yung mga tanong Sa ko ano kasi sa ano kasi brother, sa mga fraternity hindi talaga mawawala yung tradisyon na ano, hising, 'di ba? Yung padel-padel gano'n. Sa iba kasi brother, kumbaga nasa isip nila na sinaktan ako noon, gaganti ako kapag may sumali, gano'n. Oh, totoo Pero kapatid. Sige kapatid, tuloy. Tapos sa ano kasi brother, no, hindi sa paninira. Sa acro kasi, hindi rin sa pangiiganyo sa mga nakikinig. Yung sa acro kasi kapatid, kapag may sumali, no, sa panahon na yun yung naging active pa ako, kapag may sumali sa acro, yung natural lang yung hising. Tapos kapag yung ramdam natin, yung alam natin sa tao na parang hindi na kaya, may sumasalo kasi. May sumasalo kasi makikita mo kasi sa tao na kapag desisyon niya, gusto talaga niyang sumali, makikita mo sa tao na kahit na hirap na gustong sumali, ang ginagawa ng mga member ng fraternity ng acro ay tinutubos na lang hanggang sa mag-survive kasi gustong-gusto niya makapasok, eh, ganun. Sa iba kasi brother na kahit hindi na kaya, pinapalo pa rin hanggang sa nagkaroon ng disgrasya, ganun. Tapos nadadamay lahat ng fraternity kasi ganun yung tradisyon ng mga fraternity. Okay, may mga tradisyon. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, ay kasali kayo ngayon sa fraternity na yun, hindi pa naaalis. Pero, ang pamumuhay, no, ay dinadala na itong Biblia, no? So, nakapagtataka lang, no, itong mga kasali sa fraternity, kapatid na Jason at saka partner, total kayong dalawa ay kasama sa fraternity, no? Paano kaya, di ba, sinabi nyo na nakikipag-usap kayo sa kanila sa pamamagitan ng Bible, i-guide ninyo sila. So, ang tanong ko dito kasi, paano yung mga sinasabi ninyo papasok ko sa fraternity para magmumukhang siga, no? Na magmumukhang matapang, no? Talagang gusto, no? So, paano nyo aaralan ng Biblia at maging parang mabait na anghel yung isang taong ganun ang mindset, no? Sino unang sasagot, ako ba o si Brother Ang Mark? nagpa-register ko ng Ikaw, Mila.
Ibang in-interview namin Akala eh. ko Ikaw muna. dalawa ang tinanong mo. Sunod So ako kapatid. ayun, Sunod yung ako. ginawa ko kasi sa panahon ko dati, yung sa panahon na naging member ko yung dalawang Adventist na ngayon. Hindi ko alam kasi ano eh, di ko natanong ko rin sa isip ko, brother, ba't ginagawa ko yung pagpapangangaral, yun, di ko alam eh, bakit ganun yung ginagawa ko dati na pinapasok ko yung salita ng Diyos. Dire-diretso talaga yung ano ko dati, yung kumbaga nasa isip ko mangaral, ganun. Wala akong ibang iniisip ko di mangaral lang eh. Hanggang nung nabautismo ako, yun lang talaga yung plano ko eh, mangaral, ganun. Kasi yun talaga yung nakatatak sa akin, di ba? Nakatatak sa isipan ko yung Mateo 7:21, di ba? Yun laging pinapasok ko din sa mga nakausap ko na hindi lahat ng tumatawag no, di kaya lahat ng bumabanggit ng pangalan ni Kristo ay maliligtas. Yun palaging dala-dala ko eh. Tapos kapag may mga katanungan sila, ayun, may mga follow-up verse pa tayo na sinasabi, pinapatunayan natin na ganun. Ayan. So, kapatid na Mark Jovan, partner, ano kaya ang sagot mo din doon sa tanong ko? Ako kapatid, ang masasabi ko naman, kasi ako talaga, bago ako naging Adventist ay, nahirapan din sa akin yung nagtuturo sa akin na ako'y kumbinsihin. Kasi talagang bago ako, kapatid na Jason, naging Seventh-day Adventist ay galing ako sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni kapatid na Felix Manalo noong 1914. At marami akong bisyo. Oo, marami akong bisyo. Brother Denmar, turok na lang ang hindi ko tinikman noon nung ako ay binata pa. Marami naman, alam niyan kung may mga nakapanood sa akin ng mga kaibigan ko, mga kabrad ko sa fraternity, ay saksi sila sa pang naging buhay ko. Pati yung mga classmates ko nung kahit pa kami. Pero may isa lang masabi ko, Brother Denmar, talaga ang Panginoon pag gumawa ng isang himala through the Holy Spirit ay kahit gaano pa kasama ang isang tao ay talagang susunod at susunod sa ating Panginoon dahil siya talaga ang tunay nating magulang, mga kapatid. Yun lang ang masasabi ko, mga kapatid. At ang kagandahan din naman, Brother Denmar at Brother Jason, ay hindi naman talaga totally lahat ay nabago na kaagad, na sa isang pitik pa lang ay banal na o kaya talagang hindi. Kasi ang pagbabago po, mga kapatid, ay may proseso yan, daily yan. Kaya nga sabi ng Panginoon nabasa ko ba din, ito paborito ko ding Bible text, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi doon ng Panginoon ay, magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Yung pakilala lang po ang aking babanggitin. So doon, binabanggit na dapat ay magsilabot tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. At nung mabasa ko yung Gawa 17 talata 11, na ginagamit natin itong talata para sa fundamental belief number 1, Bible study about Word of God, na ang pag-aaral pala ng banal na kasulatan, dinudouble check ito, sinisiyasat araw-araw. Kaya naintindihan ko na yung paglabok pala sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon ay mangyayari ito kapag bukas ang ating isipan sa pakikinig na salita ng Diyos, masaya tayong nakikinig doon, at sinisiyasat natin ito araw-araw. At siyempre, kung ito yung sinisiyasat natin, pinakikinggan natin, dapat tuparin natin ng ayon sa Apocalypse 1:3. Kaya yun yung mga naging way ng Panginoon kung bakit ako naging mangangaral niya. Actually, mga kapatid, nagsimula lang ako sa pangangaral ay 2020. O 4 na taon pa lang po ako nagpapagamit sa Panginoon sa larangan ng pangangaral. So yun ang ko po, Brother Denmar, Brother Jason, yung simple ko lang na maipapaliwanag tungkol sa aking naging karanasan bago ako naging Adventist. Nawala si kapatid na Denmar. Mahina yata Sige, Brother signal. Jason, baka meron ka pang gustong sabihin? Meron ka pang sabihin tungkol doon sa tanong ni kapatid na Denmar? About sa ano yan? Yung yung paano tayo na-convert as a fraternity member, o kaya may mga bisyo tayo naranasan noon. Kasi may hirap din, kapatid, talaga na mahikayat kung gano'n ang uri ng pamumuhay. Sige, baka meron ka pang gustong sabihin, kapatid, additional.
Yun nga, mahirap nga brother nung sa akin yung simula, no, kasi 2012 naging member na ako ng ano ng fraternity, no. Tapos 2022 ilang taon din, no, 10 years din bago ako naging Adventist. Ano din yung nakasanayan din natin yung ano, 'di ba, yung pagiging isang fratman. Mahirap din iwasan, no, sa panahon na yun sa akin. Pinagsabay ko yun dati, naging active ako gano'n. Hanggang sa may isang pastor din nagsabi sa akin na yung sinabihan niya ako na, "Do not serve at two masters," 'no. Kaya naisipan ko rin Mm. yun, na pinagsabay ko yung dalawa. Kaya ang ginawa ko brother na nag-inactive ako sa fraternity at naka-focus na ako sa pangaral, 'no. Yun yung ano ko, kasi hindi naman totally agad aalis tayo sa organization na gano'n, 'di ba? Oo, tama. Ang ang ginagawa ko, pinapasok ko yung salita ng Diyos sa mga nakausap kong member ng ating organization, 'no, ating samahan na fraternity. Paano naman kapatid yung style mo, yung way mo kung paano mo shine-share yung salita ng ating Panginoon sa mga sabihin na natin hindi mga ka-brad natin sa organization. Sa mga tao na na hindi pa Adventist, paano yung iyong way na mag-share ka sa kanila para maipakilala yung salita ng ating Panginoon? Yun ano, kapag may nakausap ako, 'no, una ay ayun kinakamusta ko muna, yung maraming mga konting tsismis gano'n, 'no. Kumbaga tinatanong natin about background sa pamilya nila, hanggang sa alam mo na yung tao kapatid na kapag nagsalita ng background ng pamilya nila ay parang ano na, 'no, parang MMK na, Mm. 'no, kapag nag-share. Hanggang sa ipasok ko na yung salita ng Diyos, sinasabi ko na huwag mawalan ng pag-asa, 'no, merong Diyos, hanggang sa ipapasok ko na yung salita ng Diyos kapatid, 'no. Amen. Salamat kapatid. Ako kapatid, gusto ko din itong i-share sa iyo dahil tayo lang naman dalawa ngayon dito at wala pa si Buddy Denmark para Oo, tuloy-tuloy yung ating din programa. Ayan, nandiyan si ayun, kapatid. Pero tuloy ko pa rin kapatid. Ako naman, ang naging ko naman din, style lang, sharing ba. Naging ko lang din, experience ko sa ganyan, lalo na sa una sa mga natin, mga kabrad natin kasi sa fraternity, 'pag nag-uusap kami ay sinusundan ko lang kung ano yung mga magagandang nasasabi nila at kung kaya naman itong i-relate sa Biblia yung mga karanasan na yun ay katulad din sa'yo ah, kapatid, nagbabanggit ako ng mga ilang mga mga pananalita pero hindi ko sinasabi kung anong bersikulo yun sa Biblia para hindi nila maisip na baka dinodoktrinahan ako nito ni Brother yun Mark o yun, kaya hmm, pinapasok na yung aral ng Adventist. Hindi. Ang estilo ko kapatid ay hindi ako nababanggit ng Bible verse. Yung mga memorize kong Bible verse, yung memorize binabanggit lang, ko sa kanila, the way of speaking. Kasi naalala ko, meron ako nabasa kapatid sa 2 Timothy chapter 4 from verses 2 patuloy yan hanggang I think verse 5. Binanggit doon ng Panginoon kay Paul na sinabi niya kay Timothy na ang pangangaral pala ng salita ng Diyos sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So tama yung sinabi mo kapatid na kumbaga ay nag-uumpisa muna sa konting kumustahan, yung kung ano bang mga latest ba na mga dapat pag-usapan. Ganun ang oo, hindi ako nagbabanggit ng ng Bible verse. Tama yung kapatid, talagang sasabihin natin na 'di ba may problema yung kapatid, walang trabaho. So sasabihin natin ng manampalataya ka lang sa Panginoon at may pag-asa tayo sa ating Panginoon pag naniwala tayo. Tama yung kapatid na na si-share mo. Talagang hindi naman kumo ikaw ay member ng fraternity ay masama ka na. Hindi po. Ako dati kasi kapatid na Jason, Buddy Denmar tinanong ako mismo ng kapatid natin. Sabi nag-post ako nung time ng 47th anniversary ng ating organization, Brother Jason. Nag-post ako. Tapos sabi niya sa akin, SDA, EKP, question mark. Tapos may pahahaha pa. Tawa-tawa siya. Ako naman, ang ginawa ko, ang sabi ko lang sa kanyang reply, sabi ko, bakit wala bang karapatan ng isang fraternity member na sumamba at sumunod sa Panginoon? Hindi siya naka-reply tapos nag-follow up naman ako sa comment box, sabi ko,
sabi ko kapatid, huwag kang maging judgmental kasi baka pagdating doon sa bagong langit, bagong lupa, may makita ka doon, maraming mga akro, mga fraternity member na nagbagong buhay, nagsumampalataya sa Panginoon. Oy, baka masabi ka, sabi mo, Panginoon, bakit liligtas mo yan? O parang ganun lang baga, binigyan ko siya ng isang situation. Ay, sabi ko, hindi mo pwedeng questionin yun sa Panginoon dahil sa Panginoon, kahit gaano mang karumi o kapulpula ang ating mga kasalanan, sabi nga sa Isaiah chapter 1 verse 18, ay papuputiin ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Patatawarin sa madaling salita, sabi ko. Kaya, yun din, gusto ko din may ibanggit din doon sa karagdagan na sinabi mo kapatid na Jason na hindi ko mo fraternity member ay masama na kagad ang tingin. Marami din mga mabubuting tao, di ba kapatid na Jason? At ang iba ay naghihintay lang talaga makarinig ng aral na tunay na galing sa iglesia ng ating Panginoon. Sige, Brother Denmark, ibibigay kong panahon pagkakataon sa iyo. Katulad niyan, nabanggit ni kapatid na Mark Nova ni partner. Siya galing sa Iglesia ni Cristo at siya din galing sa fraternity. So, bibigyan ko na kayo kaagad ng teaser. Kinakausap ko si Brother Raymond Cada para sa kanyang conversion story dito sa ating programa. Kaya partner, ikaw bilang Iglesia ni Cristo noon, tayong dalawa, ay ihanda natin ang ating sarili dahil alam mo naman ang kapatid na Ray ay mainit talaga sa mga mata ng... Mainit? Oo. Mainit talaga. Mainit talaga. Kaya humanda ka. Yun. So, bago tayo magtapos, bibigyan ko si kapatid na Jason ng pagkakataon. Siyempre, alam naman natin ang fraternity. Hindi ho lahat ng tao dyan ay mas ang ilan sa kanila ay mabuti gaya ng ating mga kasama ngayong gabi nito. Hindi ho lahat sila masama. Ang inyong pong lingkod ay hindi man kabilang sa fraternity, pero kung kayo po ay related sa text clan, yan po ako kasali. Sa text clan, yan ako kasali. At ang daming babaeng nakachat ko dati, sabay-sabay yan. Sabay-sabay yan. Pero hindi na ngayon. Nagpagong buhay na ako. So, alam nyo kasi dati, uso si verse 1. Naalala ko. Nagrarap ito ang ating kapatid. Dinadaan ko sarap dati yung mga babae. Kung marunong pa tayo, sasampulan sana natin si Brother Jason. Wala naman nag-comment dito na magpasample kaya pasampulin ko sana yung kapatid. Pero ito na lang siguro pangwakas natin, partner, Jason, kasi mag-1 hour and a half na tayo. So, ang gusto kong sana sabihin dito, kapatid na Jason, ano kaya ang masasabi mo dito sa iyong mga kasama, inyong kasama ni Brother Mark, sa inyong organization sa fraternity, na hanggang ngayon, na ang akala nila ang buhay ay tuloy-tuloy lamang, kakain, tutulog, trabaho, tapos parang wala kang kinikilalang Diyos sa araw-araw mo, hindi ka man lang nagdadasal, hindi ka man lang nagbabasa ng Biblia, na dati alam naman natin na ganyan yung buhay ninyo nung kayo ay nasa fraternity. Ano kaya yung masasabi mo sa kanila, message mo, para sila ay mahikayat na magbagong buhay din at sumunod sa ating Panginoon? Yun, ang masasabi ko kapatid na Dinmar sa aming nasalihan yung ACRO at sa lahat ng mga fraternity organization dito sa buong mundo. Okay yung mga ginagawa ng mga community service, mga project, okay yun. Kumbaga, sa kasabihan ng iba ay plus point yun sa langit. Pero mas maganda mga kapatid sa fraternity, sa ibang organization, mas maganda talaga na mananampalataya sa Diyos. Bukod sa mananampalataya tayo sa Diyos, may ginagawa pa tayong kabutihan, lalo na yung mga community service, mga medical mission, iba't ibang mga project sa organization. Yun lang,
sa lahat ng mga akro, no? Panindigan natin yung ating doktrina na capital L, love of God, fraternity, love of God, no? Country, family, school, fraternity. Yung pinakaunang doctrine natin sa capital L ay yung pangalawang doctrine natin na capital L, love of God. Sana panindigan natin yun na ibigin natin ang Diyos, tanggapin natin ang kanyang salita. Na, yan lang. Oo, ayan. So, bago tayo magtapos, kapatid na Mark Joval, no, at sumakto tayo sa 30 minutes. Meron akong gustong i-promote, no? Totally, tumawag ka sa akin yung taong gusto mong promote. Hindi ko napapanggitin yung pangalan niya. Ayaw talaga magpabanggit. No, kahit sa divine service ka, ayaw niyo magpabanggit ng pangalan, no? Ewan ko ba sa taong ito. Pero gusto niya namang naririnig yung kanyang pangalan sa mga churches kapag may mga kwento tungkol sa kanya. Anyway, eto gusto ko pong i-promote mga kapatid at mga kaibigan, no, ang ating recent achievement, no, dito sa Philippine Institute of Philippine International Institute for Advanced Studies, no, ng PIAS. Ayan. So, ito ay certificate ko ng Bachelor of Arts in Theology, major in Apologetics, no. So, ngayong May, mga kapatid, mga kaibigan, ang PIAS or Philippine International Institute for Advanced Studies ay magkakaroon sila ng pagbubukas muli at pagtanggap ng mga enrollees para sa mga nagnanais magkaroon ng karagdagang units at kung gusto mag-full course, no, dito sa ating eskwelahan. Ito po ay school na organized ng ating layman, no. Pasensya lang, kailangan ko pagbitin ng pangalan, no? Presidente ng eskwelahang ito ay si Dr. Enrico Sempio. Yan. At yung kanyang Vice President at legal advisor natin, si Dr. John Chinito. No? Ito po ay organized by our layman. So kung meron tayong IAS, meron tayong PIAS, mga para ho sa inyong inquiries mga kapatid ay pwede kayo mag-message dito sa aming page, dito sa ayon sa nasusulat, or i-PM niyo po ako mga kapatid, pag-usapan po natin. At kinakailangan po namin ng inyong TOR o yung ayan ho ay yung transcript of records ninyo sa eskwelahan, yung grades. Yan, ito ho ito ang halimbawa ng TOR. Pakita ko sa inyo, pero huwag nyo lang tignan yung grades at baka manlaki yung mata ninyo. Ito ho yung aking TOR sa school. Nung college ako, no, nung RDD o Perpetual Soccer College, ito ay Catholic school, no. So, mga matataas naman ang grade natin, kung kayo mag-alala kaya pinakikita ito, ano. So, ito, mga kapatid, tapos ako, ang first course ko is, mga kapatid, ay Bachelor of Linguistic Arts, major in English, no? So, yan yung aking first course, no? So, kung mag-inquire kayo, kailangan namin ng TOR, and as well, mga kapatid, kailangan din namin ng letter from your school, good moral standing, kung kayo ay wala kayong atraso sa school. Baka kasi may atraso kayo, mahirap na. No, hindi tayo pwedeng sumabit yan. At kung mayroon pang ibang mga kinakailangan, ay sasabihin na namin kayo. Pero ang mga klase magsisimula ng ngayong buwan, at ngayong buwan or June magsisimula. So basta i-PM nyo lang ako mga kapatid, i-announce din namin dito sa page yung promotion na ito para ma-share nyo din sa iba. No? So ayan, kapatid na Mark Joval, partner, ano ba ang iyong huling pananalita pa na iiwanan sa ating viewers at sa ating kapatid na Jesus viewers? Okay, so ako po mga kapatid ay may pagbati lamang, yun ang aking mga sasabihin at ilang pang mga bagay. Binabati ko po ang pinaglingkuran ko pong iglesia kahapon, ang Tigbinan Church dito po sa municipality po ng Labo, Camarines Norte. At binabati ko din po ang lahat ng mga kapatiran na nanonood, lalo na po sa ating pong programa sa The Shepherds Ministry. So mamaya po mga kapatid ay kakaroon tayo ng maikli lamang na live
tungkol po sa ating Sabbath School. So pagpauman niyo po kung bakit hindi tayo nakapag-live kanina ng alas 7, gawa ng kami po ay meron pong pinuntahan na care group. So may pinag-pray kami at inawitan din ng mga matatanda na mga kapatid sa iglesia at yung mga hindi din nating kapatid. So yun po yung mga naging dahilan kanina kung bakit hindi po nakapag-live ang inyong lingkod sa Sabbath School. So nagpapasalamat din po ako sa inyo pong patuloy pong pagsuporta sa amin pong maliit na programa ni kapatid Denmark dito sa Ayon sa Nasusulat. At nais ko din magpasalamat kay kapatid na Jason sa pagpaunlak sa imbitasyon natin Brother Denmark na siya ay makapanayam sa kanyang masayang karanasan at yung kanyang conviction sa atin pong o conversion sa ating iglesia. Sige kapatid, yun lamang po ang aking sasabihin. May link daw kay sa atin, kay kapatid na galing siya sa Cebu City. Yan, nanonood siya sa Cebu City. No? So tayo ay napapanood nationwide, mga kapatid at actually worldwide din. May taga Canada, may taga US, no, nandiyan. So, hindi tayo makakalimot no, sa pagpapromote ng suot-suot ni Brother Jason, no, Advent Biblical Ministry, ang aming grupo, samahan, na pinamumunuan namin dalawa ni Brother Fernando P. Camacho Jr. at ang aming mentor, hindi ko na babanggitin yung pangalan at magagalit na naman sa akin. Banggit na naman daw ako ng banggit ng kanyang pangalan. Okay. So akin din pinasasabi muli, no, ang Frisco Church na ating pinuntahan kahapon. Mga kapatid, no, ako ay nagpapasalamat. Salamat talaga ng marami, ano, at talagang ang inyong lingkod ay nasiyahan sa mga pagkain kaysa sarap, mga kapatid. At napakaganda ng kanilang church partner and the aircon ng kanilang church, no, sa all, no, the aircon and church, no. At yung ating pupuntahang church ngayon sa Cavite, no, abangan niyo po ako dyan sa Cavite, nandiyan tayo sa Cavite. Sayang, wala si kapatid na Jason sa Cavite, no, sayang talaga. Nasa Masbate siya ngayon, ano. So, maaari mo kami invite dyan, Brother Jason. Si Brother Mark Jobal naman ay malapit doon dyan ata sa Masbate. So, para mapuntahan ka rin namin. Taga Masbate ka pala, kapatid. Taga Masbate. Taga Masbate pala si kapatid na Jason. Malapit lang sa amin. Yun. Pwede mong i-invite ang kapatid na Mark Jobal, no, sa inyong iglesia tuto dito ng Manayliman. Pagkatapos, ako naman ang babiyahe pa Bicol. para sa may Brother Mark Jobal sa inyo, no? At wag mo na ipakulang kay mentor na babiyahe pa Bicol at baka sumali na naman siya. Malapit lang din yun. Baka sumali na naman doon at alam mo naman, busy ang taong yan kahit di ko na malapit. So, yun mga kapatid, no? Nagpapasalamat po ako sa inyong muling pagtutok sa Ayon sa Nasusulat Ministry, no? Pero bagaman pitin, no? Gusto ko mang linawin itong partner, itong unang Timoteo 3:15, no? Sa susunod na pagkakataon na natin ito lilinawin kasi muli na namang sumasampulat itong mga Roman Catholic. Tayo daw mga Adventist na pagkapunta. Ano daw yung saligan ng katotohanan? Biblia, si Jesus o sa Biblia Adventist. No? Bukas, i-request ko yan kay Pastor Cesar Dizon Jr. Natalakayin yan sa kanyang programa. Kaya abangan niyo po bukas ng alas 7 ng umaga dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry ang Jesus is Coming Again program ni Pastor Cesar Diaz Dizon Jr. dito sa ating platform na Ayon sa Nasusulat. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago at aming guest, no, si Brother Jason. At sa ngalan ng kapatid na Mark Jobal, na aking partner, ay iniiwanan ko po kayo sa mabiyaya at mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Hanggang sa susunod na linggo, mga kapatid, susunod na yung
Sabbath School Lesson ni kapatid na Mark Jovan. Reyes sa mga nyo rin sa ating programa. Post po yan, mga kapatid. So God bless po sa inyo lahat and kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Okay, bye-bye! God bless. Okay.